Miss Marlica, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may hindi magandang plano sa kanya. Kaya please, kung maaari magkaroon siya ng security, protektahan niyo siya bago mag May 7. Or sana meron talagang, yan. O sana meron talagang proteksyon ang gobyerno sa kanya. Dahil galing po ito sa, galing po ito dito sa isang puting ahas natin na concern dahil po galit na galit ang Malacanang dahil sa kanyang pagtestigo at pag-confirm ng pre-op at authority to op documents sa PIDEA. Right? At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasan na rin pong sirain siya, yan, inatasan na pong sirain ang kredibilidad kredibilidad ni former Agent Morales. So, kailangan nyo pong ipaalam sa taong bayan para alam kung ano ang plano ng mga ahas, actually, ng mga ahas dito. Right? So, nakakalungkot mga palangga, pero dapat talagang pag-iingatin natin. Actually, may audio, pero kasi may audio sinend sa akin, pero hindi pwedeng iparinig kasi magkakaproblema. But ganun pa man, okay, galit na galit ang mga ahas at galit na galit din si Lazo. Okay, galit na galit si Lazo dito sa pangyayaring ito dahil hindi mukha talagang sila inalubog na sa Kumunoy. Actually, the moment right now na nag-uulat ako sa inyo, nakahiga na ako ng bonggang-bongga. Isinuot ko lang ulit tong outfit ko at di na ako nagsuklay kasi para malaman ninyo kung ano yung mga may itim na balak. Maaring ituloy nila o hindi, pero kailangan natin pag-ingatin si Mr. Jonathan Morales dahil niyanig niya ang buong sambayanan dahil sa pag-testify niya doon sa Senate. Kaya I hope the government, anong expect sa gobyerno? I hope si Senator Bato at ang taong bayan, hindi ko alam kasi walang power tayo ngayon sa bayan dahil mga bangag nga. Hindi kasi sabi ko nga mga kababayan, kung ano mangyari kay Mr. Morales, dadalhin ng konsensya ko habang buhay dahil ako ang nag-expose nitong mga dokumentong ito. So ngayon, inumpisa na nilang gurgurin. So ang gurgur po ay pwedeng totoong gurgurin siya at gurgur, yun nga, yung kanyang kredibilidad. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaluslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang kredibilidad ni Mr. Morales. Kaya nga mga kababayan, ito nga chinek ko, true enough, ayan 2 a.m. lang, 4 hours ago, I'm nag-abalang-abala ang mga tauhan ni Tambaluslos, yung mga young guns. Ayan dito, for House Leader Morales, okay, House Representative, Morales participation in Senate inquiries risks of destabilization. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. At nakaka-alarma dahil kaya nilang mag-fabricate ng crime, fabricate ng kaso o manggurgur. Kaya kailangan aware ang taong bayan. Basahin ko dito. Ang sabi ng Kongreso, House Manila Bulletin, House Deputy Majority Leader Tingog Party List. Sino ba tong Tingog na to? Sila Tambaluslos to. Representative Jude Asidre says the testimony of former Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales linking President Marcos of illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. Umiikot na yung tumbong nila, kaya ngayon, maliban sa ginugurgur nila, ginurgur na nga ni Pidea Lasso ni Director General Lason doon sa Congress. Itong si Morales na wala namang kinalaman, it just so happened na siya yung pumirma doon
So sinisimula na gamit ang pera ng bayan, mga palangga. Imagine nyo, sabi to, the testimony of a former Philippine Drug Enforcement Agency agent linking President Marcos to illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. So tinitwist nila. Binabaliktad, I hope Senator Bato, itong mga nakarating sa aking mga informante, kailangan may proteksyonan si Mr. Morales, si Jonathan Morales. Sabi ko nga mga kababayan, dadalhin to ng konsensya ko kung ano mangyari sa kanya dahil ako ang nag-expose nitong mga papel na to dahil sa kagustuhan kong gusto ko malaman ng taong bayan na mayroon tayong addictus benedictus o bangag na presidente. True enough, kasi nung na-receive ko yung text messages, okay, tinignan ko nga itong balita ito, naghanap ako ng bonggang-bongga. Ito, thus said House Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, who in a press conference Thursday ba dyan sa Pilipinas, May 2 expressed utter bewilderment over why this PDEA agent in question, Jonathan Morales, was suddenly made part of Senate inquiry being led by Senator De La Rosa. Actually, napag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Plano nilang wag papuntahin o for whatever means na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing. At I know, narinig tayo ni Senator Bato, naka-receive ako ng invitation, di ba? Kanina sinabi ko sa inyo, and I hope ito'y bantayan natin mga palangga. Kasi talagang ayaw nila, dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga eh. Hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay nung March 11, 2012 ay huhulihin sana dahil nasa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulburon base doon sa confidential statement. It just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At ngayon, ang mga may itim na budhi, planong gurgurin for whatever means gurgurin literally or gurgurin ang pagkatao ni Mr. Morales. Ay sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durug na. Pero kailangan ninyo malaman para alam ng taong bayan na kung ano man ang mangyari between o bago mag May 7, nireport ko na sa inyo. Dahil wala namang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng camera. Ngayon, mga palangga, sabi dito, katulad nyo, medyo naguguluhan din ako. Ito yung mga tauhan ni Batambaluslos, mga kongresista ito. Naguguluhan din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin? Na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana, yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. See that? Ayaw nila papuntahin, na-alarma sila, nagwawala na ang mga asa Malacanang kung bakit na-invite ni Senator Bato. Kaya sabi ko, magpasalamat pa rin tayo kay Senator Bato. Na even though nabash siya, di ba? Nabash siya dahil sa emotion niya at sa emotion din natin, it's the same, ganun talaga. Sabi nga, nasa demokrasya tayo. Pag may mali, bakit? Ako ba? Hindi ba ako nababash? Hindi ba tayo napagbibintangan ng kung ano mga kasinungalan? Pare-pareho lang tayo dito pero mananaig ang katotohanan. Senator Bato, I hope you'll give I don't know, hindi ko alam dahil hindi naman ako maalam sa kung ano ang legal way, paano ba pinoprotektahan ang isang testigo. Sinisira na ngayon yung Tambalos, so they will spend money, people's money. Dahil mo sabay-sabay sila. Alam nyo, itong mga hearing, ay itong mga press conference ng tingog ng mga kongresista, mga kababayan, funded ito ng taong bayan. Funded dahil si Tambaluslos, siya yung Speaker of the House. So, kahit lamunin nila lahat ng pera ng bayan, gagawin nila, ibabayad din sa mga kongresista na to, sa pamamagitan ng kanilang mga budget, bigyan sila na bigyan ng budget para manira ng marina na hindi na kay Sara. At now, this Morales. Because sabi ko nga, wildfire na nayanig natin ang buong sambayanan, not only Pilipinas, buong mundo, na si Marcos Jr. ay dapat ay i-raid dahil sa kanyang pagkasangkot
dito sa pulburon na ito. Ngayon, atak-atakin nila, gugurgurin or whatever, dapat bantayan nyo to mga palangga. Dapat bantayan nyo na ligtas si Morales. Although binanggit na rin ni Morales na kung ano man ang mangyari sa kanya, walang ibang gugurgur sa kanya kundi si Marcos. Sinabi po niya yan sa Senate hearing. Pero kasi pag bangag ang tao, bangag, wala silang pakialam. Wala nga silang pakialam sa loto, kahit harap-harapan binababoy kayo. Niloloko kayo, di ba? Maya-maya may nananalo. So wala silang pakialam kung gugurgur sila. So dapat talagang, alam ko nanonood naman yan, si, Senator Bato. Katulad ninyo, medyo nagugulang din ako, sabi nitong Asidre na to. Nagugulang din ako, bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing, sana yun ay nabigyan linaw. O, yun na nga, nabasa ko na ngayon tungkol sa 1.8. Paano mabigyan linaw? Nabigyan ba ng linaw yung 1.8 na tonelada ng pulboron, ng shab-shab? Tapos, the next day, binawasan na yung timbang, minus 400 kilograms. At pagdating sa Senate, naging 1.2 na lang. Tapos hindi pinasalita yung driver. Tapos si Abalos naging na executive session. Ano pinagsasabi ng mga jutang dinemis na to? Mga tao ni Tambalos. So nakita niyo mga kababayan, dapat daw tumutok to sa 1.8. Umalis na kaagad si Abalos eh. Nagpa-executive session. Dahil ayaw nilang marinig ninyo kung anong nangyari doon sa random na paghuli nung 1.8 tons sa'yo na nagpakitang gila si Marcos Jr. na ito ay historical You know what I mean? So yun. Ang sinasabi nitong mga jutang dinis, mga young guns, mga kawatan dyan sa Congress. At ito ngayon, sisirain nila kung whatever means, sirain, gurgurin, lahat ng kasamaan gagawin nila kay Morales, sa akin, sa lahat ng mga taong kakampi ninyo na ito na nga lang ito na ng ating weapon dito sa social media. Dahil hawak na nila ang mga sindikato sa Pilipinas. Senate, AFP, lahat ng mga tiwali. Pero not all. Yung mga ordinaryong mga men and women in uniform. Sabi nitong Asidre na itong Tingog Party List, I think it becomes even more clear now. Ito yung mga pangyayari, ito ay kaparti ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Hindi kami ang nagde-destabilize ng current administration. Kayo mga kawatan, kayo ang nagpaparaos o nanggagahasa sa pera ng bayan using that jutang ginemis sa chartered change. Nagbabayad kayo, ginagamit niyo yung ayuda, Tapos sasabihin nyo, ito si Morales, kami ang nagde-destabilize. Magpakita kayo ng ebidensyang kami ang nagde-destabilize sa pamamagitan ng pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapahirap sa Pilipino. Itong, anong destabilization dito? Asidre, Tambalustos, ano ang destabilization dito? Dahil sukol na kayo ng tao, manggugurgur kayo ngayon? Manggugurgur kayo ng karakter ng tao, whatever, gurgur. You know, very broad ang ibig sabihin ng gurgur. Yun ang gagawin nyo. Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat nagsasalita, even though yung nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparusahan. Bring it on, mga jutang ginemis kayo. Yun lang ang alam ninyo, mangharas, mangulong, manggurgur, mang-fabricate ng crime, mang-extract, yan ang gawain ng isang mga yawa kayo. Yan ang gusto nyo? Dahil sukol na kayo sa inyong mga kasalanan sa Pilipino, sa mga pagkabangag ni Marcos Jr. Tapos ang gagawin nyo, tatakutin nyo kami, o kaya manggugurgur kayo, o magpapabricate kayo ng crime, mangingidnap kayo, mga ginayupa kayo, napakaramdam ninyo sa inyong Pilipinas, sa inyo ang pera ng Pilipinas, gawin nyo lahat, 80%, more than 80% of the budget na dispersed na, saan nyo nilagay ang pera ng bayan? Tapos ngayon may mga taong gusto lamang maliwanagan na ang taong bayan na minsan na si Marcos Jr. ay nagbangag-bangag noong 2012, at walang humuli o naudlot ang panguhuli, hindi na ituloy ni Jonathan Morales ang panguhuli niya dahil what? Dahil pinigilan ni Ochoa na
sa May 7, tatawag. Kaibigan ni Lisa si Ochoa, kaya umiikot ang tumbong nila. Kaya talagang kailangan i-pressure din natin si Senator Bato na hindi pwedeng hindi matuloy ang May 7 na hearing. Dahil nakaschedule na yan. Napadala na nga ako ng invitation. At ay nag-email na rin ako pabalik sa kanila. Hindi pwedeng hindi matuloy. Dahil ito ay boses ng bayan. Ito ay isuscrutinize, itignan ng bayan. Accountable ang gobyerno dito. Accountable ang Senado, accountable supposedly si Bangag Jr. Sisindakin tayo, gagamitan tayo ng mga mainstream media para sirain si Morales? Or what, gugurgurin nyo? Mga inayupa kayo dyan, gugurgurin nyo? Dahil kitang-kita na ng taong bayan kung gaano kabulok itong gobyernong itong nagpapatakbo ay mga adictos benedictos. Yan ba gusto nyo? Visit kayo? Sabi nito, Dila chairs the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sabi itong hinayupak na to, okay. He is a close ally of former President De La Rosa. He is a close ally of former President Duterte, critic of the Marcos administration. Ayan, pati si Senator Bato, sinisira niya. Yun yung sinasabi ko. Okay? Si Senator Bato, ako, criticize ko siya. Kasi independent ako. I don't care kung sa tingin nyo ba, mga kababayan, sa tingin mo, Senator Bato, okay, if I'm not fighting for what is right and what is the truth, o kung ikaw, alam ko na ikaw ay suportado mo si Pangulong Duterte. Kung ako ay sarado ang utak, dahil ayoko, baka kawawa naman si Senator Bato, kakampi natin yan. Dapat hindi natin binabash yan, Ang mga malayang Pilipino ay may karapatan whether ikaw ay supporter ni Duterte, whether supporter ka ng Dilaw o ni Kuting. Kasi meron tayong personal na pang-obserba. Kaya kung tayo ay, ito mo mga kasinungalingan ng mga to, pinagbibintangan na si Bato ngayon. Di ba? Kahapon, no isang araw, sabi na, tinanong ko si Senator Bato, ay galit na galit na sa akin. Tinanong ko siya, nababayaran ka na ba ni Lisa? Dahil yun ang dissatisfaction natin, the way niya na-handle yung Senate hearing, kasi nga mag-isa lang siya, dahil yung mga jutang ginimis na sila, Villar, sila, pati si Senator Bongo, wala doon. Si Padilla, wala doon. Ang dalawang magkapatid, Ejercito at Estrada, wala doon. So yun yung independiente, yung being independent, na whether kalyado ni Duterte, kaya natin i-criticize. At now, sinasabi nito ng grupo ni Tambalos, si Senator Bato, pinagbibintangan ka na ngayon. Okay? Kaya sabi ko, hindi tayo dito magkaaway. Dahil ang gusto nating malaman dito ay yung katotohanan. Kasi kung ito'y organisado, yung the way na sinasabi nitong mga jutang ginimis na ito ay destabilization. Bakit pa ako magko-comment kay Senator Bato na magtanong na binayaran ka ba ni Liza Marcos? Kung ito ay well-coordinated, yan ang dapat tignan ninyo. Dahil yung jutak nito ni Bangag at ni Tambalusos ng pinsan at si Lisa, talagang kortado na. Ngayon si Bato daw, ang sinasabi nila, he's also an ally of former President Rodrigo Duterte, critics of the Marcos administration. Hindi naman, hindi gawa narinig nyo ba nagkikritik-kritiko si tawag dito? Si Bato? Sabi niya dito, parang hindi naman siya nasalta tungkol sa Marcos. During a recent hearing of the De La Rosa panel, Morales provided testimony regarding the purported authenticity of leaked 2012 documents allegedly implicating then Senator Marcos and actress Maricel in illegal drug use. However, PDEA Director General Moro Berhilo Lazo strongly refuted Morales' claims and asserting that documents in question, including a supposed pre-operation report on authority to operate, were non-existent. Yun ang gustong palabasin ni Lisa, ni Tambaluslos na i-deny nila, so kaso kalaboso na sila. So, dahil ang dinala nga niyang mga testigo doon ay mga walang alam. So, para sirain ang moral ni Morales, okay, ay magpa-press con sila, magtoka-toka na naman sila the way na ginawa nila kay Pastor Quebuloy, kay Inday Sara. Ginagastusan itong mga young guns na mga senador, mga kongresistang itong mga traidor, mga taksil sa bayan para sirain ngayon si Morales para
masira ang espiritu. At ngayon, ginagawa nila ng paraan. Gagapangin nila si Senator Bato, and I hope Senator Bato will do his job. Kasi nga, siya lang nga mag-isa eh. Di ba? Na nag-open itong investigation na to at magpasalamat nga tayo sa kanya. Although nabash siya, and that's normal sa political arena. Ako nga hindi politiko at may nagbabash din sa akin. Ito yung babantayan natin bago mag-May 7. Ayon sa ating puting ahas, nagagawin nila kung paano nila gapangin na wag makapagsalita ang mga darating pang mga resource person. Andun yung Attorney Delgado na dinibdiba ni Lasso na pinakita ko sa inyo sa video. You know what I mean? Nakakagalit po kasi, nakakagigil. Dahil sabi ko nga, isinubo na natin sa inyong lahat ang mga pangyayari. Pero, well, it's sad to say, you know, na hindi pa nagsasalta ang lahat, nagbingi-bingihan pa. Eto, harap-harapan, tinatrabaho na nila si Morales. Tinatrabaho na nga nila, so diniscredit na. Bawal nga yung ginawa nila sa pag-release doon sa Senate ng personal data sheet niya. At I hope isa pa yun sa ma-tackle o ma-imbestigahan ni Senator Bato. At I don't know kung sino mga pupunta doon, kung pupunta ba ito mga ginayupak na mga yatay or matutuloy ba or what. Pero ngayon, at least naisabi na natin sa inyo dahil yun ang gusto sa atin ng puting ahas na sabihin dito sa ating channel na may balak silang pigilan ang May 7 na Senate hearing sa PIDEA leaks kasi nga takot na takot sila, umiikot ng tumbong, mukhang naglalasing na si Lisa at lalong nagpupulburon si Kuting. Dahil hindi nila hindi nila napaghandaan ito. Hindi nila na-anticipate na ang team leader, itong former agent, ay magsasalita. At patutuhanan na yes, indeed, siya ang pumirma, siya ang tumipa, siya ang kumuha ng statement nitong confidential informant. You know what I mean? So yun mga palangga. Ngayon, sabi dito ng mga tao ni Tambaluslos, okay, Lasso categorically stated that Morales' allegations were fabricated and had no basis. Diba? Si Lasso, sinabi niya, fabricated and had no basis. Pero doon sa Senate, gusto nilang parusahan ang mga naglalabas nito. Right? Mia Poche, thank you. So gusto nilang parusahan ang mga naglabas nito, di ba? Nilabas ng mainstream media, I think ABS-CBN, na pinost ko nga dyan na paparusahan, winawarningin nila ang mga taong naglalabas ng confidential paper o confidential document. See? Ang sabi nila, fabricated and had no basis. So how come nag-release sila sa mainstream media na paparusahan nila, pati ako o kung sino pa man ang mga nag-share nito? See that tinatakot kayo na kapag nakakita kayo ng mga dokumento, manginginig ang laman ninyo kasi kakasuhan kayo ng bangag na gobyernong ito. You know what I mean? So yun, sabi ng mga jutang Genimes na ng Tingog Party List na inutusan ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez na magpa-media o lahat ng media pinipick up nila na fabricated and no basis. So how come? How come na nagbigay kayo ng warning na tinatakot nyo ang bayan na wag mag-post ng mga confidential document? Kung fabricated na to, anong kinatatakot niya mga giatay kayo? Evelyn Aguilar, thank you palangga. See? See that? Nakikita nyo kung gaano kabangag ang gobyernong ito, mga palangga. My God. Oh, ano sabi dito? Okay. No basis and emphasize that the Senate panel should not rely on testimony from individual who had previously committed perjury by concealing his dismissal from the Philippine National Police. See that? Naipaliwanag na yan ni Morales. At si Morales, lahat ng mga kaso niya ay dismissed. Although may nakabinbin pa, dismissed o acquitted siya. Dito gugurgurin nila si Morales. Araw-araw sila magpapamedya. Dahil ito ay utos ni Lisa, ni Marcos Jr. na bangag at ni Tambaluslos. Talagang gugurgurin si Morales at sasabihin sa media, which is di naman na kayo naniniwala. Pero ang totoo, ang may kaso dito dapat ay si PIDEA Lasso na pagpuwersa niya doon sa mga testigo na walang alam at wala doon sa pinangyarihan. Narinig yun naman at si Lasso at yung si Francia, di ba, na nagsabi kay kay Morales na
i-deny na lang natin to. Yung tungkol dito. Diba? So ngayon, gugurgurin talaga si Morales. Kaya kailangan kayo ngayong mga moment na ito, kailangan kayo ni Morales at ang yung mga kamay, kailangan yung atak-atakin itong si Marcos Jr. Lahat, huwag po kayo matakot sa comment na yan. Imagine mo, lahat tayo kakasuhan. Pag kinasuhan kayo, mag-email kayo dito, hingi tayo sa mga taong pwede ninyong maging abogado. Ayan, mga palangga. Mag-comment kayo, huwag kayo matakot dyan. I-spread ninyo as much as you can. Yan ang email ko. Hihingi tayo ng tulong sa mga taong, for sure, may mga tao sa gobyerno na nakikinig sa atin na sukang-suka na sa gobyernong ito. Diba? So yun, mga palangga. Tinatakot nila. So tama talaga tong informante natin, nagugurgurin nila for whatever means ang gagawin nila dito kay Morales. Ang sabi pa dito, Asidre agreed with, ayun, committed perjury. Ayun na nga. Si Asidre daw nag-agree kay Lasso. Natural mag-agree kayo, mga inayupa kayo, magkakasabwat kayo. May bala pa ako sa'yo, Lasso. May bala pa ako sa'yo. May bala ako ng bonggang-bongga sa'yo. Mag-intay ka lang sa sobrang dami. Sa sobrang dami na nakakarating sa akin. Kailangan malaman ng taong bayan. Total, gugurgurin nyo naman kami, di ba? Pag nagkaroon kayo ng chance, itodo na natin dito. Ito. Ano sabi niya? Okay, pinapakita siguro based on the testimony talagang mas na-prove natin na itong si Morales ay nagsisinungaling. Julul, kayo mga sinungaling. Kayo ba ang nandoon? Nakapirma siya dito. Ikaw, Asidre. Ikaw ba pumirma niyan? Para makapagsalita ka? Ikaw ba pumirma niyan? Nakita niyo, hindi kayo makakalusot. Hanggat may boses ako, hanggat andito yung mga kababayan ko na nakikinig, hindi magpapaniwala ang tao sa inyo. Kahit bayaran niyo pa lahat ng mga mainstream media, hindi kayo mananalo sa katotohanan. Sabi ng Yawa, okay? The deputy, ito balita, the deputy majority leader further reckoned that the testimony of someone in a shady past, okay, like Morales won't be enough to refute Lasso's statement. Sinabi na ni Senator Bato na naniniwala siya kasi meron pang ang puncher. Ayan, meron pang staples, actually. Staples ito. Ito ba puncher? Ito yung butas na to, di ba? Ngayon is just between Senator Bato laban sa mga sinungaling or paninindigan niya yung inumpisahan niyang laban. Kaya sabi ko ito, sa totoo lang, kahit naman inanon natin si Senator Bato, binash natin siya, well, that's normal. Ako din naman, Senator Bato, nababas, you have to make it or break it. Now, pinagtutulungan ka ng Kongreso at ito daw ay destabilization. You have to prove to the Filipino people that pinagtutulungan ka na ng tambalustos. Pag ikaw ay nasa tamang alignment, at sabi nga natin, bigyan natin siya ng chance. Kasi siya lang ang tumayo doon na senador. I mean, siya lang ang nagtanong. So kahit na nabash natin siya, bigyan natin siya ng pagkakataon. Kasi nga, pilit na ginagapang ito. Pilit na what? Pilit na gugurgurin. Gugurgurin si Morales by character assassination. Pinagtutulungan na siya ngayon gamit ang pera ng bayan. At ito'y utos ni Lisa. Hawak nila lahat. Hawak nila lahat. Senado, Kongreso. Actually, kaya nga diba, naalala niyo before this hearing, ano ang panawagan ko kay Senator Bato? Senator Bato, you are the most powerful dyan sa committee mo. Walang pwedeng pumigil sa'yo. And we are grateful for that na nag-open ka ng investigation ngayon at pinag-uusapan ngayon. Okay? So kung ano man ang mga bato sa'yo ng tao, talagang dapat haharapin natin yan. Harapin mo yan bilang isang taong gobyerno. At again, sabi ko nga, make it or break it. Ngayon sinisira ka na ng Kongreso na ito daw why. Dahil ikaw ay kritiko ng mga Marcos at ikaw ay ano ni Duterte. In the first place, kung ikaw ay ano ni Duterte at magkakampi-kampi tayo dito, kumbaga, ito ay organized. In the first place, hindi ako magsasalita, hindi kita tatanungin kung nabayaran ka ba or what. But this is an independent observation.
between my mga kababayan and ako na nakikita namin yung flow, okay, yung ongoing hearing during that time. See? Kasi hindi po pwede tayong yung magplano tayo ng masama. Kasi ang nagpaplano ng masama, itong mga bangag. Tignan mo, lahat sila palpak. Tayo kasi ang alignment natin is for the truth. So whether nagkakabanggaan tayo ngayon, di ba? May mga moment na hindi kayo natutuwa sa mga pinagsasabi ko. Bakit? Hindi naman pwede every time na magsalita ako, mag-a-agree kayo. Dahil we have individualities. Yun din ang gusto kong sabihin kay Senator Bato na ma-improve niya sa May 7. I'm not saying na magaling kami dito, Senator Bato. Again, we appreciate your effort. Yung time lang na nag-open ka ng investigation, utang na loob na ng taong bayan yun. Dahil naislagay namin sa Senado ang pangalan ni Bongbong Marcos na bangag-bangag. So please don't take it personally. Kung ano man ang pinagnangawa ko dito, forget about it. This is not about me. Hanggat hindi ako nagmumura laban sa mga, hanggat hindi ako nagsasabi ng mga buwaka ng Ginimes sa inyo, ibig sabihin, may hope pa kami. Pero kung balahuraan lang, itong mga bangag na ito yung nagbabalahura sa atin. Imagine nyo, patulog na ako. May mga PA tayo na nagsasabing gugurgurin, pag-ingatin. Paano ka naman makakaano niyan? Paano ka naman tayo magpa-cute-cute katulad ni Labia Majorang Macyoho na lista? Kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang plano nila. So, anong petsa na ngayon? Mag-May 3 na, papunta na kayo ng May 3. We have 4 days. Meron pa tayong maisog rally sa Dumaguete. Kaya talagang umiikot na yung tumbong nila. They are affected. We are winning. Imagine mo, magbasa kayo ng bonggang-bongga. You go to mainstream media now kasi napansin na nila at last, di ba? Grabe, overflowing, wildfire ang reaksyon ng taong bayan na naniniwala sila na si Marcos Jr. dapat nandoon sa May 7. Yun na yung vlog natin kanina, di ba? Dapat hilain ni Senator Bato dahil pwede siyang imbitahin doon. Senator Bato, total, inaano ka na mga ito, mga kongresista. Binaboljack ka na. So prove them. Ipakita mo ang power mo. Ano yung power mo? Yung mandato mo. Binoto ka ng taong bayan, di ba? Ipakita mo na pwede mong karahin si Marcos Jr. para pagpaliwanagin. Dat lang si Maricel. Kawawa nga si Maricel eh. Sa totoo lang, awang-awa ako sa kanya. Kasi wala eh. Nakalakay sa listahan eh. Nung una ko ito nilabas, ayoko siyang pangalanan. Tinakpan ko pa nga yan eh. Kasi naaawa ako dun sa tao na maaring nagbago na siya. Wala siyang kinalaman. Ako nananawagan ako. Huwag niyo i-bash si Maricel Soriano. Huwag niyo i-bash. For sure, ang daming pinagdaanan ng ano yan eh, ng taong yan eh. Biktima siya eh. Dahil si Maricel Soriano ay ex niya, yung kapatid ni Lisa na ayon sa aking informanti, sumira ng buhay ni Maricel. Sino? Si Martin Araneta. Tanong natin, sino ang nagturo na magpulburon kay Maricel? Si Martin Araneta ba? Si Marcos Jr.? Kaya kung si Maricel Soriano ay really brave enough, I hope sa May 7, kapag talagang natuloy, magsalita siya. But I am concerned about her kasi nakikita, nakabawi na siya eh. Naraka-recover na siya. Miss Maricel Soriano, please, ako, humingi ako ng pasensya. It just so happened na nandito yung pangalan mo. Tinakpan, wala tayong magawa eh. Kumbaga pasto ng buhay mo eh. Na it just so happened, naging relevant siya dahil ang nasasangkot dito, yung presidenteng bangag. And I hope you're gonna be part of this history na masabi mo rin na whatever, kung ano man yung testimonya mo. Kasi si Morales, hindi naman nakita ni Morales na nagsisingot kayo doon. Ang nagbigay ng impormasyon, yung mga kasama nyo din, at nagbigay ng picture, di ba? So yun yung, kaya ako talaga nag-usap, huwag natin siya i-bash. You say sorry sa kanya kasi, nalulung sa masamang bisyo. Diba? Lahat ng tao, we deserve, second chance, third chance. Depende kung anong ginawa mo. Pero si Puting, hindi niya kailangan ng second chance.
Dahil nilulustay nila ang pera ninyo. Almost 120 million na katao ang meron sa Pilipinas base sa statistics. Pinahirapan kayo. At again, smuggling sa kanila. Polvoron sa kanila. Loto sa kanila kay Marcos Romualdez Araneta. Saan kayo pupulutin? Wag na wag natin payagan na magwagi itong mga ito. Dahil gusto nga nila manatili sa pwesto. So yung tututukan natin para manalo tayo sa laban na to. Okay? Ito talagang gamitin natin yung ating billions of neurons. When I started fighting for this bangag in 2022, hindi ko na masabi ako lang mag-isa. Andyan naman si Mother Pebbles. Okay? Andyan si Sas. Pero alam niyo naman yan. Okay? Na I started this fight dahil as early as nung sa Pilipinas pa na ako July, narinig ko na nabangag-bangag si Kuting at maraming mga ginawa ng mga hinayupak na ito. So nag-focus ako. Nag-focus ako dun sa kalaban. Kaya kahit anong mura sa akin, ng mga Jotang Dinimes, di ba, na mga bayaran ni Lisa o whoever, na nai-intimidate o maybe nainggit sa alindog ko dahil hindi sila alindogan. Di ba? Baka, whatever. Okay? Wala tayo dumako doon. Nag-focus ako kasi sabi ko, one day magigising ng taong bayan na itong presidenteng ito ay unfit to work, unfit to lead. Dahil siya my God, pinangalanan na ni Duterte, sinabi na ni Duterte na nakita niya yung dokumento na yan. Tapos ngayon si Tambaloslos at ang mga tao niya, pasisinungalingan, sisirain si Morales, na wala naman sila doon sa pinangyarihan. Sabi ko nga, yung dinala ni Moro Virgilio Lasso na mga mga testigo doon, walang kaalam-alam. So now their ultimate solution is to gurgur us. Papayag ba kayo? Gugurgurin na lang tayo dahil nagsasalita tayo, katulad ng ginawa nila sa Maisog. Na pinagharangan nila ng monoblock ng mga sasakyan dahil ayaw nila mag-express tayo ng freedom natin to speak up. Yun gusto nyo, pamanahan nyo sa inyong mga anak. Ako, araw-araw ako magdadadakdak dito hanggat, physically okay ako. Dahil gusto kong mabago at malayas na yung mga bangag dyan. Dahil ang bangag at habang patuloy silang nag-i-enjoy, nagpa-party, nagpa-firework sa Malacanang, nag-orgy kung ano-anong pinagagawa nila, tinatransfer ang pera ng bayan, kayo ang nahihirapan. Sabi ko nga, ututusin wala na akong pakialam sa Pilipinas dahil andito na ako tumaas man ang bigas nyo dyan, magkadilubyo man kayo dyan, girahin man kayo ng China Mission ang gusto ni Marcos Jr., malayo ako dito, hindi ako agad-agad matatamaan. But they can hire someone to gurgur me. Yan ang ginagawa ng gobyernong ito. Kasi talagang gusto nilang patahimikin ang bunganga ko. Not only me, kayo. Lahat tayo dito, di ba? Kaya doon sa Senado, tinatakot nila, again, na magpupost ng mga confidential document daw, ay paparusahan. Pero up to this day, ayaw aminin ni Lasso na ito, sinasabi pa rin nila na AI. Nagko-contradict Ginagawa kayong tanga At yan ang role ko sa buhay sa mundong ito. Di ba? I think ito dito ako dilagay sa somehow, pwede kong ikapahamak. Katulad ni Morales, sabi nga ni Morales, ano bang mapapala ko dito kundi kapalit nito buhay ko? It just so happen na siya ang nakapirma. Ito dahil tayo ay nagsasalita. Imbis na i-improve ni Marcos Jr. ang kanyang mga gawain at tumigil sa kabangag niya, sa kakangiwi niya, at pakikipagsabwatan sa mga manufacturing ng mga pulburon, ang solusyon nila, gugurgurin tayo, papayag kayo, men and women in uniform, na naka-floating ngayon, na tinatanggal kayo sa trabaho, pinatatapon kayo nila sa hibok-hibok, tinatamnan kayo, mga doctors sa DOH, na mga fabricated crime. Diyan sa lahat ng establishmento ng gobyerno na kapag kayo ay napagdudahan, na kayo ay mga puting ahas, pagdudahan pa lang, ginugurgur kayo. Di ba? Tinatanggal lang kayo ng pangkabuhayan. Is that the kind of pulboronic government na gusto nyo sa next 4 years? Sabi ko nga, it's your choice. I can only relay the message mula sa ating mga
taong nasa gobyerno din na sukang-suka na at tinatakot at sinisindak nila. You know what I mean? Tingnan natin, baka mayroong bagong ano. Yun na lang sinasabi ko kanina, yung the two passport ng PIDEA Director 3 na sumusweldo ng 130,000 milyon na mga kickback na hindi naman pala na-approve ang appointment sa Commission on Civil Service na si Ramil o Emeterio Bitong. Pangloloko sa taong bayan yan. Ang pag-expose ni Lazo ng PDS ni Morales, yan ang paglabag sa karapatan ni Morales na hindi mo nagpaalam si Lazo, in-expose doon si Morales para gurgurin ang kanyang kredibilidad. Nabanggit ko na nga na based on the Chapter 8, Section 25, ay may kaparusahan yon. Penalties, unauthorized processing of personal information and sensitive personal information. Personal, kasi inilabas niya ang personal data sheet ni Morales na hindi na walang court order. The right thing to do dapat ang ginawa doon ni Lazo, pero dahil bangag sila, hindi nila naisip, ang Committee on Public Order ang magsusumon ng kanyang personal data sheet, not the PIDEA chief. So nilabag nila harap-harapan ang karapatan ni Morales. At ngayon plano nilang gurgurin ang persona ng physical at gurgurin lalo ang kanyang pagkatao. Dahil ito na nga, inumpisa na nga nila tambalustos. Toka-toka sila ngayon sa press con. Kasi hindi nila kayang ampatin. Dahil hindi nila matanggap na naiulat na ng mainstream media. So kahit pa paano, pasalamatan pa rin natin ng mga mainstream media. You know, kahit na hirap sila. And I hope magising yung mga yan. Diba? So ito yung diba yung pinangalandakan nga nila sa doon na na-dismiss nga daw sa service ni Morales. Ito din yung sinasabi ni Asidre, yung taga-Tingog Party List. Naipaliwanag na nga ni Morales siya. Nilabanan niya ang bulok na sistema nung time na nasa PIDEA siya. Kaya siya tinanggal sa trabaho. Kaya yun nga the same thing with Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo, na pinakita natin yung video na yan, na tinag natin si Senator Bato, na kapag ikaw ay umalma dahil tumayo ka sa tama, pinanindigan mo ang iyong prinsipyo, tatanggalan ka ng kabuhayan. Pangbangag yan. Pangbangag yan, mga kababayan. Ibig sabihin, ang utak ng isang namumuno ay wala sa tamang direksyon. Dahil kung ang namumuno ay para sa kapakanan ng bayan, in the first place, mga palangga, dapat nagpa-pulburon test na si Marcos Jr. at nang matapos na to, maklarify niya yung sarili niya. Pero bakit ayaw niyang magpa-pulburon test? Kasi alam ni Lisa, dahil si Lisa ang nagsusubo sa kanya ng pulburon o nagpapasingot. Alam ni Marcos Jr. na kapag nagpa-pulburon test siya, magpapositibo siya. So kaya nga ita-challenge natin siya, hanggat hindi siya nagpa-pulburon, ibig sabihin, positibo siya. Dahil kung kinaya niya ang questionable 2 minutes, more than 2 minutes, na pulburon test sa St. Luke's in 2021, why not undergo drug test now? What is the fact na presidente na siya? May panahon ka magdrama-drama, mag-party-party, mag-travel-travel. Dito sa pulburon test, ayaw mo? Ayaw niya? Ano ibig sabihin yan? Kasi kung gusto niyang maliwanagan ang mga Pilipino na pinagdududahan siya o inakusahan siyang bangag, tapos na tong kwentong ito. Pero dahil talagang makikita mo naman sa 2021 yan na-oversee nga natin, na-overlook nga natin yun, na 2 minutes lang pala ang kanyang test, na kahit na i-google nyo mga palangga, wala, kahit sa mga MedWeb, whatever, Mayo Clinic, you know, mag-google kayo dyan, kahit sa mga textbooks ninyo, o dun sa kit mismo, basahin ninyo, walang 2 minutes. Kaya dapat mapanagot nga yung St. Luke's doctor. I believe, pinatawag din yata ni Senator Bato yun. Kaya gusto nilang gurgurin ngayon pa lang. Gusto nilang ampatin itong wildfire na sinasabi ko. Ampatin nila para hindi na tayo umabot sa May 7 hearing. God, nabudol ako, sabi ni Palangga. Wala na talaga pag nakapulburon. Okay, sabi ni Merly.
Positive si BBM, sabi ni Buddy. Ayun na nga, palangga. Hinahamon nga siya, Media GMA. Okay? Madam, ang investigation sa Bidaya, Adam. Ayun na nga, sabi nga ni Lick. No, mali nga eh. It's not about lang ng paglilik. So, kakalimutan natin, yun na nga ang pinapaliwanag natin sa committee o committee ng public order na it's not about sa leakage o pag-leak nito. Kasi bakit ito nileak? Hindi ito nileak dahil gusto lang nila i-leak. Okay? Hindi ito minessage sa akin ng random personality that I don't know na si Hinagap, hindi ko alam kung saan siya galing ng hibok-hibok, but I believe from the government. You know? Ang intensyon nito, hindi para sabihin na, nilik ko yan kasi trip-trip ko lang. Ang mensahe nito is what? The message is to tell the whole world, lahat ng Pilipino, na meron tayong presidenteng bangag. Yaan ang message. Hindi ang message lang ay paano nag-leak ito. Meron tayong presidenteng bangag na nasasangkot sa pulburon. What's the point? Yung sinasabi ni Kuting, yung mga pasikap nila doon, nung nakahuli sila ng 1.8 na tinitira ni si Duterte na walang casualty doon sa paghuli ng 1.8. Isang driver lang, protektado pa. Wala talagang casualties kung kasabwat mo ang mga manufacturer ng pulburon. Wala talagang casualties kung alam ni Lisa, alam ni Matos, alam ni Tambaluslos kung paano ipinasok yung mga kontrabando na yan sa mga port o by air o what, ano man. Kung saan nila pinasok yan. Wala talagang magbubuwis ng buhay. Wala talagang manglalaban. Kasi kung kasabwat ka, kung nakaprograma na kayo, bakit ka manglalaban? Diba? Protektado pa nga yung driver ng Senate hearing. Hindi pinagsalita. Ang gusto ni Abalos is executive session. So wala talagang magbubuwis ng buhay na mga polboroni. Kasi kung BFF ni Kuting, katulad na ni Sayarot, na paulit-ulit natin, na isinasama pa nila sa kanilang travel. Diba? So yun mga kababayan. Kaya let's pray for Mr. Morales. At atak-atakin nyo yun. Sabi, atak-atakin nyo yung mga page nila Kuting, nila DILG, even yung mga media, na wag ninyong gagalawin si Morales. Dahil ayon kay Morales, ito ay echo nyo lang. Kapag may nangyari kay Morales, ang gugurgur sa kanya ay si Marcos Jr. at si Lisa Araneta. Sinabi niya yun eh. Sino mag-interest sa buhay niya? Sino mag-interest sa buhay ni Morales? Dahil ang nakasubject dito si Marcos Jr. Sino mag-interest sa buhay ko? Dahil noong December mismo narinig ng informante ko, nasa authority na po yan, nasa declaration ko yan, dito sa Amerika. I told you about it. Na si Mel Robles, ayon sa ating informante, na nag-represent, na tatargetin yung ulo ko. Then doon sa Maisog Rally, nagagamitin ni Lisa, by all means, lahat, NBI, makipag-connect siya dito, gagamitin ang, makipagsabuatan daw dito sa Amerika. I don't think my country here will do that. Okay? So nakalagay din yan sa aking affidavit. Iminarka ko na yung mga yan. Wala pong mag-interest sa buhay ko. Wala naman akong kaaway na ordinaryong tao. Ang pinag-usapan ko dito araw-araw, ang korupsyon ni Marcos Jr., ang bribery, ang lahat, extraction ni Lisa, pagkasangkot na sa kidnapping and everything. Wala pa nga tayo dun sa mga nag-iiyakang bata na pinahirapan ni Lisa Marcos dahil sa kanyang pagiging evil to the highest level. And now, nagkaroon ang Pilipino ng isang matapang na Morales na panindigan ang kanyang perma. Tapos gusto nilang gurgurin gamit ang pera ng bayan at gusto nilang i-intimidate, takutin o plano nilang na hindi matuloy ang May 7 hearing. So kailangan nating yun si Senator Bato na wag siyang pumayag talaga. Well, sinabi naman niya yan. Sinabi naman ni Senator Bato na walang pwedeng makadiktas sa kanya. O, di maniwala tayo sa kanya na talagang magkakaroon ng May 7 na hearing. Kasi gagapang nila eh. Umiikot na nga to. Ang talagang apektado na sila. Akala mo yung si Kuting ngayon, kanyari may mga achievement daw siya. Saan ka makakakitang presidenteng ganyan? Mga kababayan. Okay? Na ang layo na raw ng narating. Ito mo, katulad nito. Kadyutahan niya. Abala siya ngayon. O, anong pinagkakabala ni Marcos Jr. ngayon? Di ba,
Nagpulong-pulong sila ng federal party na yon. Tignan ko lang. O admin, sabi niya, administration accomplished a lot through unity, open, engaging approach. What the heck? Ano pinagsasabi niya? Admin accomplished a lot. Ano yon? Nasa utak niya lang? Siya lang hallucination? Unity? Nasaan ang unity? Nasaan ang unity, Marcos Jr.? If you want unity, magpa-drug test ka. Nasaan ang unity? Ikaw mismo sumisira sa taong tumulong sa inyo. Kay Sarah, kayo mismo ang sumisira sa akin. By what? By hiring expensive law firm? Ha? Tignan natin, Lisa, kung hanggang saan kang jutang jilimis ka. Lalabanan ko kayo sa ngalan ng katotohanan. Kahit hawak nyo pa ang trillion money. Ano to? Accomplice para pagtakpan? Pagtakpan ang kinasasangkutan mo, puting na ikaw ay bangag at patuloy na nagbabangag at binababoy yung taong bayan? Nasaan ang accomplishment? Ay ang open engaging approach. Ano engaging approach? Engaging approach to the pulboronic mafia? Yan ba sinasabi mo dito, Kuting? Paano naging united ang Pilipino na kung gusto nilang magsalita, harangan nyo ng truck, harangan nyo ng monoblock dyan sa Bulacan? Yan ba ang unity? Anong na-achieve mo? Kung gusto mong may achieve ka, magpa-drug test ka, yan ang gawin mo. Huwag mo pinagduloko ang taong bayan at tinatakot-takot ninyo. Winawarningan ninyo na huwag mag-share. At ito ay what? AI. Tapos palabas kayo dyan ng AI mo para sabihin na ang tao huwag maniwala. Pinalabas ko na yung boses ni Lisa, pakipagsabuatan niya sa asawa ni Teddy Boy Locsin, dating DFA Secretary. At lalabas ko pa ang umiiyak na mga kabataan. Marami pa akong ilalabas, Palangga, para madurog natin to at makita ng taong bayan. The intention here is para makita ninyo kung anong klaseng pulboronic leadership meron tayo sa Pilipinas. Kasi kung ito ay gawa-gawa ka lang ng kwento, katulad ditong sinasabi ng asidre na ito, okay? Gagawa ka lang ng kwento, naggagawa ka ng fake. Hindi maniniwala itong mga taong ito ngayon. Hindi maniniwala, sabi ni unity ng mga smugs, ng mga smuggler. Exactly, sabi ni Romantic Moon. Ano to? Marcos Jr., sa tingin mo ba ito ang mga nanonood dito at nagbabasa katulad ng bangag? May individuality ang mga yan. Meron sariling pananaw na minsan nga nagagalit yung mga palangga sa akin. Marlika, bakit ganyan? Kasi yun ang totoong demokrasya. Hindi ko kayo kontrolado. At hindi tayo katulad nila na nagbabayad ng trolls. Wala man tayo pambayad sa trolls eh. At hindi naman natin gawain yan. Bakit ako mababayad ng trolls, Siller? Bakit? Politiko ba ako? Na matatakbo ako or what? See? Tinitwist nila, binabaliktad nila. Kasi gusto kayong lokohin. Talagang mga palangga, kaabang-abang nga ang May 7. Kaya umiikot, natatakot sila. Kasi baka any moment, lumabas yung mga pictures at mga video. Be patient, mga bababayan. But still, we have to fight for what is right. Labanan natin ang mga kasinungalingan ng mga tambaluslos sa Kongreso. Labanan natin itong mga kasinungalingan ng Malacanang. Kumbaga, nandito na tayo sa stage na to. I've been fighting sa mga bangag na ito for 2 years. Tinatanong ko ang Diyos, ito ba talaga ang mission mo sa akin? Na, nilagay mo ako dito sa pwestong ito. Nakapalit ang buhay ko. Inilagay mo si Morales sa pwestong niya na nananahimik na siya. Nabuti na lang tumapang at nagpa-interview dito. Narinig nyo naman na supposedly hindi talaga magpapa-interview si Morales kay Maharlika dahil gusto niya sa Senate siya magsasalita. It just so happened, ulitin ko uli, na nung maisog rally sa Bulacan ay pinigil ng mapang-api at mga bangag na gobyernong ito. Kaya